Bakit umaasta si Win Gatchalian na para bang siya ang Senate President? Meron bang legal na basihan ang kanyang pagkilos o pagbibigay ng utos sa Senado bilang presidente nito? Ito po muli si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Itong mga huling araw, pinag-usapan ng buong Pilipinas. Itong mga debate tungkol meron bang quorum, tama bang eleksyon, at kung ano-ano pa. Pati nga po yung IBP na involved na dito sa usapin na ito. However, kung bigyan man natin ng assumption, pagpalagay na po natin na totoo nga na legal na naihalal si Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Meron bang basihan ngayon yung kanyang pagkilos at pag-asta na siya ang nagbibigay ng command dito sa Senado, na siya pa yung nag-issue ng memorandum na hindi pinapapasok ang mga empleyado. Kung matatandaan ng lahat, si Win Gatchalian ay di umano ay inelect ng kanyang mga kakampi, yung BBM-12, na bilang isang Senate President pro tempore, at pinaliwanag ko na sa inyo before, para Senate President pro tempore, parang yung Vice President ng Senado. Kasi may Presidente, so tapos may Vice President. Instead of Vice President, tinatawag lamang po itong Vice President pro tempore. Ngayon, anong papel ng Vice President pro tempore? Under Section 4 ng Rules of the Senate, ito po yung mga gagampanang tungkulin ng Senate President pro tempore. At siya ay kikilos bilang isang presidente at presidente ng Senado under the following circumstances, kung magaganap po ang mga sumusunod. Number 1, when the president is absent for 1 or more days. So, pwede siguro nung mga ilang araw na absent si Cayetano, pwede siya talagang kumilos, pero siya'y pumasok na eh. So, wala nang basihan ito. So, ikalawang pagkakataon kung saan yan ay pwede, when the president is temporarily incapacitated. Ikatlo, in the event of resignation, removal, death, or absolute incapacity of the president. Yan lamang po yung mga pagkakataon na kung saan siya ay pwedeng umakto bilang presidente ng Senado. Pero sa sitwasyon po sa kasalukuyan, andyan pa po si Senate President SP Cayetano. Wala naman siyang sakit. Hindi naman siya nag-resign, at lalong hindi pa siya patay. Pero bakit si Win Gatchalian ay kumikilos parang siya ang SP o Senate President? Di ba nila alam itong rules na ito? Definitely alam nila yan. Pero alam niyo po sa politika, mayroon pong ganitong kasabihan. Kaukawin mo muna yan at hayaan mo magtining. Ito po yung tungkol doon sa putikan. Pag meron daw isang tubig sa putikan, gawin mo, kaukawin mo muna, guluhin mo muna para maging magulo, para maputik ang kulay niya. Hindi mo malaman kung anong tama, totoo. Pagkatapos, hayaan mo na lang magtining. Eventually, lalabas din yung tamang alignment niyan. Ako sa tingin ko itong nangyari dito. Ang ginawa nila, under the guise na siya ay Senate President pro tempore, ginulo nila yung sistema sa Senado just to give them enough opportunity para hindi matuloy yung Senate Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ni Senator Marcoleta. And to a certain degree, they succeeded kasi nga pati mga empleyado, hindi mga nangagsipasok, pero natuloy pa rin ang hearing, nadinig pa rin ng taong bayan. So in this sense, they have failed. So si Senate President Alan Cayetano ay naroon pa rin, siya pa rin ang Senate President. So anong basihan ngayon ni Cayetano, ni Win Gatchalian in continuing to discharge the function of the Senate President as if wala na si Cayetano? Wala siyang basihan dito. What he is doing is he is just usurping the authority of the Senate President. Bakit malakas ang loob niya dito? Dahil kinilala siya bigla ng Malacanang, ng presidente ng Pilipinas, bilang legal daw na Senate President. Yan ang pahayag ng Malacanang. So malakas ang loob niya rito because with the backing of the Malacanang, with or without a basis in law or under the Senate rules, i-enforce nila ito, ipipilit nila ito, at ngayon ganun niya ang kanilang ginagawa hanggang sa kasalukuyan, ipinipilit nila ito. Dahil anong magagawa nga naman ni Cayetano? Saan siya pupunta?
magrereklamo siya. Kanino? Sa NBI, sa Ombudsman, sa Department of Justice. O yun ang mga posibleng criminal cases na isasampa. The other resort will be to go to the Supreme Court. But that will take time. By that time, nangyari na yung gusto ng mga grupo ni Gatchalian. By exerting so much pressure at saka sa pamamagitan ng kaguluhan nito, it gave them opportunity na guluhin yung iba pang mga senador at may mga bumigay na nga. Kasama po dyan, ito na nga, si Cheese Escudero. At umuugong ang mga bali-balita na baka by Monday, itong si Joel Villanueva ay lumipat na rin sa administrasyon dahil pumunta daw sila ng kanyang tatay doon sa Malacanang. I'm praying that it is not true. Sana po hindi ito totoo. Because if it is true, hindi lamang po ang political career ni Joel Villanueva ang magsasuffer dito. Even their congregation will suffer through this. Kasi kung wala ka talagang kasalanan, dapat paninindigan mo yan. Hindi ka dapat matakot sa pagkakakulong o ikaw ay kakasuhan. Kung totoo namang wala kang ginawa at wala kang kasalanan. Gagawin mo lang kasi yan na makikipagkompromiso ka kung alam mo na meron silang hawak na ebidensya laban sa iyo. Bakit si Jinggoy Estrada? Ang perception ng marami ay medyo trapo, corrupt, at walang gagawing mabuti sa bayan, pero meron palang tapang na manindigan. Tapos ikaw, supposedly lingkod ng Diyos, ay biglang susuko dito sa mga naghahari-harian and to, I call, unadulterated evil that is happening na merong naghahari dyan sa Malacanang. If you do that, and I hope, I certainly pray and hope that it is not true, na si Senator Villanueva will be susuko sa Malacanang, then you would have proven to everyone na totoo ang lahat ng mga storya na ito laban sa inyo. And deserve mo nga siguro kung ikaw ay ganyan mangyayari, kung lumipat ka man dyan, well, probably you deserve to be there. Because saying goes, birds of the same feather flocks together. Sana hindi ito totoo. Pero kung mangyari man po yun at magkatotoo, nalilipat nga siya doon sa kabila, magiging moot academic na po ang discussion natin tungkol dito sa acting Senate President nito na si Win Gatchalian, because everything will be consolidated at siya na nga po ang uupo na presidente ng Senado legally. Pero anong epekto nito sa impeachment? I think it will be the same. They still don't have 16 votes. However, pwede na nilang kontrolin ngayon yung naratibo ng impeachment proceedings. Ang mas nakakabahala dito is the way that the other senators, the media, social media bloggers ng Malacanang, everyone, sa hanay nila ng BBM 12 na to, is posturing as if they are ready for violence. Kagaya ng sinasabi nung si Erwin Gatchalian, pipitsarahan daw si Cayetano, ilalabas forcibly. Yan din sinasabi ni Matibag, magkita tayo sa Senado. Pati yung bakla na si Jesus Falsis, kamay ng bakla daw ang kanya ipapakita, hindi kamay na bakal, kundi kamay ng bakla. These are posturing. At saan nanggagaling itong ganitong mga violent na mga posturing? It is probably because there was an instruction from Malacanang that they will use all force necessary para i-enforce ang kanilang will against the Senate and against the will of the people. Ano ito? It's martial law. Pero tayong lahat, patuloy po tayong sasali dito sa diskurso na ito, patuloy tayong makikilahok, patuloy tayong magmamasid, at patuloy tayong mag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.